Isang ligtas at mapagpalang araw po sa inyo, Misteri. Isa po ako sa inyong avid listener at palagi kong inaabangan ang bawat upload nyo sa inyong channel. Matagal ko na pong gustong ibahagi ang aking kwento dahil sa totoo lang, kahit ilang taon na ang lumipas simula nang mangyari ito, hindi ko pa rin maiwasan ang manindig ang balahibo tuwing naaalala ko ang karanasang iyon. Sana po ay magustuhan ito ng inyong mga tagapakinig. Bago ko po simulan ay gusto kong magpakilala. Ako nga po pala si Robby at ito ang aking kwentong kababalaghan. Lumaki ako sa Maynila, ganoon din ang aking mga magulang. Nang makaipon si tatay mula sa kaniyang pagtatrabaho sa abroad at sa husay ni nanay sa paghawak sa pera, napagdesisyonan nilang bumili ng sariling lupa. Sa Maynila, nangungubahan lamang kami, kaya hinangad nilang magkaroon ng sariling bahay sa mas tahimik na lugar. Maraming lugar ang aming tinignan. At sa isang probinsya nga namin nakita ang perpektong lupa para sa amin. Minabuti ko na lamang pong huwag banggitin ang eksaktong lugar, Misteri, at baka kasi magkaroon ng hindi magandang imahe ang nasabing bayan. Noon, hindi pa ganap na maayos ang kalsadang patungo sa nabiling lupa namin. Kaya medyo mababa pa ang presyo nito kumpara sa ngayon. Ilang taon pagkatapos nilang bilhin ito, napagdesisyonan na nilang ipatayo ang aming bahay. Habang nasa abroad si tatay, si nanay naman ang nag-asikaso ng lahat ng kailangan sa pagtatayo ng bahay. Fast forward po tayo. Nang matapos na rin sa wakas ang bahay namin, hindi pa rin maiwan ni nanay ang kaniyang tindahan sa Maynila. Kaya ako po muna ang tumira roon. May sarili na rin kaming sasakyan, kaya gamit ko ito sa pagpunta at pabalik sa Maynila tuwing kinakailangan. Isang hapon, dahil sa pagkainip ko sa bahay, naisipan kong pumunta sa bayan upang magpalipas ng oras. Ang lugar po kasi namin, Misteri, bagamat mayroon ng ibang nakatira, hindi pa rin ganoon katao. Ang ilan abala sa kanilang mga manukan at pagtatanim ng gulay, habang ang iba naman ay hindi talaga madalas lumabas ng kanilang bahay. Sa aking paglalakad at paglilibot, nakarating ako sa mall at nagtagal doon. Maliit lamang ito, pero okay na rin, at least meron. Sa aking paglilibot ay hindi ko na malayang gumabi na pala, kaya napagpasyahan kong umuwi na. Dalawa ang maaaring daanan pabalik sa bahay. Ang una ay ang karaniwang ruta ng mga tricycle na siyang madalas kong dinadaanan. Ang pangalawa naman ay isang bypass road na madalas daanan ng malalaking truck papunta sa kalapit na probinsya. At dahil wala naman akong hinahabol na oras noon, naisipan kong dumaan sa bypass road. Misteri, dahil gabi na, medyo madilim ang kalsada dahil tanging ilaw lamang ng aking sasakyan at ng iilang kasabay kong sasakyan ang nagsisilbing tanglaw sa daan. May iilang gasolinahan at tindahan akong nadaanan, pero karamihan sa paligid ay puro punong kahoy at bakanting lote. Pagliko ko sa isang bahagi ng kalsada,
napansin kong may mga ilaw sa gilid nito. Sa aking pagtataka, napalingon ako at isang periyahan ang tumambad sa akin. Halos wala pang tao roon. Marahil ay hindi pa nagbubukas. Ayos, may malapit-lapit na rin akong mapupuntahan kapag gabi. Nasabi ko sa sarili ko. Isang gabi, bandang 7:00, nagpasya akong bumalik doon sa periyahan na nadaanan ko. Madilim na sa paligid, pero hindi ko naman yun alintana. Nagtungo ako roon mag-isa, dala ang aming kotse. Nagdala din ako ng sapat na pera. Baka kasi maingganyo akong sumubok ng iba't ibang laro at maubos ang budget ko para sa isang buong linggo. Pagdating ko sa lugar, pumarada muna ako saglit sa tabi ng kalsada bago bumaba. Napansin kong bukas na ang peryahan, pero tila kakaunti pa lamang ang mga tao. Naisip ko, siguro maaga pa lang. Paglapit ko sa entrada ng peryahan, sinalubong ako ng isang matandang babae. Halos kulubot na ang kanyang balat, maging ang mukha niya misteri. Maputi na rin ang karamihan sa kanyang buhok. Pero sa kabila ng kanyang edad, mukhang malakas pa rin siya. Magandang gabi, iho. Bati niya sa akin, may bahagyang ngiti sa labi. Mabuti at naisipan mong pumunta rito. Magandang gabi rin ho, Lola. Magalang kong sagot. Bago lang po ako dito sa lugar at medyo nababagot rin sa bahay. Kaya naisipan kong dumaan muna para maglaro ng konti. Ganon ba? Ay nako, tamang-tama. Sigurado akong mag-e-enjoy ka rito. Lalo na sa horror house namin. Talaga po ba? Kaso hindi ho ako ganun kahilig sa horror house eh. Baka sa color game lang muna ako maglaro o dun sa iba hong mga meron dito. Sagot ko habang pinagmamasdan ang paligid. Ikaw lang bang mag-isa? Tanong nito, sabay tingin sa akin na parang may nais alamin. Opo Lola. Ako lang naman po kasi sa bahay namin kaya lumabas na lang ako. Napansin kong bahagyang lumapad ang kanyang ngiti nang marinig niya yon. Ganaan ba? O siya, sige. Iho, maglaro ka na sa loob. Salamat po. Sagot ko bago tuluyang pumasok sa peryahan. Habang naglalakad ako sa loob, napansin kong tila wala pa rin gaanong tao roon. Halos lahat ng mga bantay sa mga palaro ay tila walang ganang naghihintay ng parokyano. Marahil ay maaga pa nga, kaya hindi ko na rin masyadong pinansin. Agad akong nagtungo sa paborito kong laro, ang color game. Umupo ako sa harapan ng mesa at nagsimulang tumaya. Misteri, ilang minuto pa lang ang lumilipas nang magkaroon ako ng sunod-sunod na panalo. Tuwing ibinabagsak ang dice, tila pabor sa akin ang swerte. Labis ang tuwa ko, ngunit ang mas ikinagulat ko ay ang reaksyon ng lalaking nagbabantay sa laro. Imbes na mainis dahil nauubos ko ang pera niya, para bang natutuwa pa siya. Hindi nagtagal, may mga ibang tao nang nagsidatingan. Ngunit sa halip na maglaro sa iba't ibang booth, lahat sila ay dumiretso sa color game kung saan ako naglalaro. Isa-isa nilang pinaligiran ang mesa
Nakatingin sa akin na para bang ayaw nila akong palabasin. Nang mga oras na yon, naisip ko baka naengganyo lang sila kasi lagi akong nananalo. Habang dumarami sila sa paligid ko, nagsimula akong makaramdam ng kakaiba. Para bang may mali, pero hindi ko matukoy kung ano. Hindi na nga ako komportable, kaya nagdesisyon akong tumayo na muna at umalis. Pero bago pa ako makalayo, hinawakan ako ng lalaking nagbabantay sa color game. Sandali lang, saan ka pupunta? Na may bahid ng pagkairita sa kanyang tinig. Inaantok na po kasi ako. Uwi na lang po ako, boss. Sagot ko, pilit nang ngumingiti upang hindi siya mainis. Pagkatapos mong manalo, basta mo na lang iiwan ng ganun? Napaisip ako. Marahil gusto lang nitong humingi ng balato. Kaya kinuha ko ang ilang bahagi ng aking napalanunan at inabot ko sa kanya. Boss, ito, para sa inyo na lang. Alok ko sa kanya. Pero sa halip na tanggapin ito, itinulak niya pabalik ang pera at mas lalong tumalim ang kanyang titig sa akin. Hindi, dito ka lang. Maglaro ka pa. Madiin niyang sabi, tila nag-uutos imbes na nag-aalok. Dito po ako lalong nakaramdam ng kakaiba misteri. Kaya sumagot ako. Boss, pasensya na. Inaantok na po talaga ako hindi ko naman kasalanan na manalo ng manalo, di ba? Bahagya na rin akong nagtaas ng boses noon. Lumapit siya sa akin, kaya napaatras ako. Sa pag-atras ko, may bigla akong natabig sa likuran ko. Mukhang nananalo ka na, iho Sabi ng isang pamilyar na tinig. Paglingon ko, nandoon ang matandang babae na sumalubong sa akin kanina sa entrance ng peryahan. Kayo pala yan, Lola. Oho, nanalo naman ho ako. Pero itong tauhan nyo parang ayaw akong paalisin kahit gusto ko nang umuwi. Sagot ko, pilit na ikinukubli ko yung inis at bahagyang kaba sa aking boses. Bahagya namang natahimik ang paligid bago sumagot yung matanda. Asya, makakauwi ka na, iho. Huwag kang mag-alala. Pagsasabihan ko na lang itong tao ko. Parang biglang gumaan naman ang pakiramdam ko sa sinabi ni Lola. Salamat po talaga. Mauna na ho ako. Paalam ko rito, sabay tumalikod na at naglakad palabas. Habang papalayo ako, narinig ko pa ang sinabi ng matanda. Mag-ingat ka, iho, ha? Sana bumalik ka. Nagmadali akong lumabas ng peryahan. Hindi na nag-abala pang lumingon. Baka kasi hindi kausapin ni Lola ang lalaking nagpipilit sa akin at baka sundan pa ako palabas. Kaya naman pagkapasok ko ng kotse, agad kong pinaandar ang makina at mabilis na umalis. Nakahinga naman ako ng maluwag nang medyo malayo na ako mula sa lugar. Habang tinatahak ko ang madilim na kalsada, bigla kong naramdaman ang gutom. Pagdaan ko sa isang bukas na kainan sa gilid ng daanan, napansin kong may dalawang motor na nakaparada sa labas. Mukhang masarap ang pagkain dito sa isip-isip ko, kaya agad din akong huminto at pumasok. Sa loob ng Karinderya Misteri, 4 ang katao na nasa loob. 2 lalaki at 2 babae. Masaya silang nagkukwentuhan habang kumakain.
Marahil sila ang may-ari ng mga motor sa labas. Umorder naman ako ng pagkain. Iniisip ko na diretso na akong matutulog pagka-uwi ko. Isa pa, nanalo naman ako sa perya kanina, kaya may panggastos pa ako sa pagkain. Habang kumakain ako, naririnig ko na nagkukwentuhan ng grupo. Base sa kanilang kwentuhan ay galing pa sila sa Maynila. At isa sa kanila ay hindi pa pumasok sa trabaho para lang makasama sa rides. Napansin ko rin ang kakaibang disenyo ng kanilang helmet. Katulad ng mukha ng alien sa pelikulang The Predator. Maging ang mga mahahabang dreadlocks nito ay kuhang-kuha ang disenyo. Ang astig pala ng ganitong helmet. Bulong ko sa sarili ko. Nauna namang umalis ang mga rider at makalipas ang ilang minuto, natapos na rin akong kumain. Magkaiba kami ng direksyong tinahak. Pagdating sa bahay, agad akong dumiretso sa kwarto. Pero pinag-iisipan ko nga nung panahon na yon kung babalik pa ba ako sa peryahan kinabukasan. Baka naman hindi na maulit yung nangyari kanina. Sa isip-isip ko. Pero bago pa ako makapagdesisyon, inabutan na ako ng antok. Kinabukasan, normal lang ang naging takbo ng araw ko. Habang papalapit ang gabi, mas lalong lumakas ang kagustuhan kong bumalik sa peryahan. Pero hindi na ako tataya sa color game, ang sabi ko sa sarili ko. Pagsapit ng alas 8 ng gabi, umalis na ako ng bahay. Tulad kagabi, konting pera lang ang dinala ko upang hindi na ako magtagal sa sugal. Pagdating ko sa lugar, halos mag-aalas 9 na. Pumarada muna ako saglit sa gilid at napansin kong naroon ulit ang matandang babae sa entrada. Nang makita niya ako, agad siyang lumapit. May nakangiting ekspresyon sa kanyang muka. Mabuti naman at bumalik ka, iho. Pero mukhang ginabi ka ata ngayon. Hindi na po sana ako pupunta rito dahil sa nangyari kagabi. Iyon ba? Hayaan mo. Nakausap ko na siya. Hindi na mauulit iyon. Okay lang naman po yun, La. Baka mag-rides na lang po muna ako ngayon. Ganoon ba? Tamang-tama. Ganitong oras talaga ang pinakamagandang oras para pumunta rito at sumakay sa mga rides na amin. Sigurado akong magsasaya ka. Sagot niya na nakangiti pa rin. Nag-alangan man, pumasok pa rin ako sa loob. Sana nga totoo yung sinabi niya na pinagsabihan niya na yung tauhan niya. Pero bago tuluyang pumasok sa loob, naisipan ko munang magtanong. Ay, nga pala, La. Bakit nga po parang hindi pinupuntahan ng mga taga rito yung peryahan? Halos walang tao. Sandaling natahimik ang matanda bago sumagot. Siguro nagsawa na sila. O kaya marahil wala silang pera. Tumango lamang ako sa sagot niya. May punto naman ito. Siguro kahit ako, kung ilang taon na ako nakatira dito, baka kasawaan ko na rin ang peryahan. Pagpasok ko sa peryahan, kapansin-pansin ang dami ng tao ngayon kumpara kagabi. Ang mas lalong nakakapagtaka, habang naglalakad ako, napansin kong para bang kilala nila ako. May ilan na nakangiti sa akin, habang ang iba naman tumatango. Para bang inaasahan nilang darating ako. Sa halip na maglaro ako sa mga tayaan, pinili ko munang sumakay sa mga rides.
Sinubukan ko ang Caterpillar at ang maliit na roller coaster. Mga simpleng rides lang na hindi masyadong nakakatakot. Pauwi na sana ako nang mapansin ko ang Chubibo sa dulo ng peryahan. Matagal na akong nagpupunta sa mga peryahan misteri, pero ngayon pa lang ako makakasakay sa ganitong uri ng rides. Hindi tulad ng Ferris wheel na mabagal ang ikot. Ang Chubibo nila, mabilis, at meron pang maririnig na tunog ng naglalagutukang bakal na naisip ko baka luma na rin kaya ganun. Lumapit ako sa booth ng Chubibo at laking gulat ko nang makita ko kung sino ang nagbabantay rito. Si Lola pala. Iho, ikaw pala yan. Gusto mo bang subukan itong Chubibo? Opo la, gusto ko lang ma-experience. Narinig ko ang kalansing ng mga bakal at ang malalim na ugong ng makina. Hudyat na pinaandar na ni Lola ang Chubibo. Habang unti-unting bumibilis ang ikot, napakapit ako ng mahigpit sa bakal na hawakan. Sa unang ikot pa lang, napapikit na ako. Ang bilis naman at ang lakas ng hangin. Misteri, pakiramdam ko ba itinutulak ako ng puwersa paatras? Parang saglit akong nawala ng bigat. Ang tiyan ko ay tila hinahatak pababa habang mabilis akong iniikot ng Chubibo. Nakakapanlumo ang pakiramdam. Parang sasabog ang dibdib ko sa pinaghalong kaba at hilo. Paulit-ulit kong iniisip na sana matapos na ito. Pero sa bawat segundo, lalo lang bumibilis ang galaw ng ride. Ganito ba dapat talaga kabilis ang Chubibo? Di ba dapat medyo mabagal lang? Sa isip-isip ko. Pero wala naman akong magagawa kasi nakasakay na ako. At alam mo ba, Misteri, ang isa pang napansin ko, ako lang pala ang nag-iisang sakay ng Chubibo noong gabing yun. Nang sa wakas ay bumagal na ang pag-ikot, dahan-dahan kong idinilat ang aking mga mata. Huminga ako ng malalim, sinusubukang pakalmahin ang sarili. Pero Misteri, nang makarating ako sa pinakamataas na bahagi ng ride, natigilan ako. Sa ibaba po kasi, nakita kong unti-unting lumalapit ang mga parokyano ng perya. Tahimik, walang imik, pero lahat sila ay nakatingin ng diretsyo sa akin. Ang kanilang mga mata ay malamlam, hindi man lang kumukurap. Ano to? Bakit sila nakatingin ng ganyan? Sa isip-isip ko. Nangilabot ang buo kong katawan, lalo na nang mapansin ko ang dalawang motor sa may likod ng perya. Hindi ako maaaring magkamali, Misteri. Iyon ang mga motor ng mga nakasabay kong kumain kagabi. Bakit sila naroon? Pero hindi ko naman sila nakita sa peryahan sa loob. Naghalo ang takot at pagkabahala sa loob ko. Sinulyapan ko si Lola. Ngunit nang tingnan ko siya, nag-iba na ang kanyang ekspresyon. Yung kaninang nakangiti siya, ngayon ang mukha niya ay puno na ng galit. Ang kanyang mga mata ay nanlilisik at ang kanyang mga kulubot na labi ay nakangiwi na tila nagngangalit.
Mystery, isa lang ang naiisip ko ng mga sandaling yun. Dapat na akong makaalis sa lugar na to. Nang huminto na ang tsubibo, dali-dali kong sinubukang tanggalin ang safety lock ng aking upuan. Pero malas, hindi agad ito matanggal. Pucha, ano ba to? Bakit ayaw bumukas nito? Pilit kong inaalis ang lock. Pero ayaw talaga. Hindi ko maintindihan kung dahil ba sa kalawang o sa kaba. Nakita ko na dahan-dahan ang lumalapit sa akin si Lola. At ang dati niyang mabagal na paglakad ay naging matulin at puno ng determinasyong makalapit sa akin. At ito pa ang isa. Hindi na siya mukhang isang mabait na matanda. Parang isa na siyang mabangis na halimaw na nag-aabang ng biktima. Sa gilid ng aking paningin, nakita kong isa-isa nang nagsasampa sa harang ng tsubibo ang mga tao sa perya. Pero mystery, hindi na sila mukhang ordinaryong tao. Ang kanilang mga mata ay naging itim na at ang kanilang mga bibig ay bumuka ng hindi normal. Napakalaki ng pagbuka na para bang mababali ang mga panga nila. Ang ilan sa kanila ay may mahahabang kuko na tila matatalim na kutsilyo. May mga lumalabas na mahahabang dila sa mga bibig nila. Dumidila-dila na parang hayok sa laman. Hindi ito totoo. Ang bulong ko sa sarili ko. Habang natataranta, pilit ko pa rin sinusubukan tanggalin ang lock. Mas madiin at mas mabilis. Pawis na ako sa kaba. At nang sa wakas, nabuksan ko ito. Hindi na ako nag-isip pa. Napatalon na ako pababa. Pagbagsak ko sa lupa, hindi ko na alintana yung sakit ng paa ko. Mabilis akong bumangon at tumakbo palayo. Pero narinig kong nagbago ang tinig ng matanda. Hindi na ito pangkaraniwang boses ng isang lola. Mababa ito, matalim ito, at puno ng pang-iinis sa akin. Hindi ka makakatakas dito. Mula sa likuran, narinig ko na ang mabibigat na yabag ng mga parokyano ng perya. Parokyano nga ba? O kasabwat ni Lola? Nang lingunin ko sila, mystery, halos mabaliw ako sa nakita ko. Isa-isa silang bumaba sa tsubibo, pero hindi sa normal na paraan. Ang iba, bumabagsak sa lupa mula sa taas nang hindi man lamang nasasaktan, habang ang iba naman ay gumagapang pababa na para bang mga insekto. Ang kanilang katawan ay baluktot at ang kanilang mga daliri ay kumakapit sa mga bakal na tila may magnet. Wala naman akong magawa noon kundi tumakbo. Hindi ko alintana kung saan ako pupunta. Bahala na, basta makatakas. Sigaw rin ako ng sigaw ng tulong, pero wala akong naririnig, kundi ang mga ungol ng mga halimaw na nasa likuran ko. Sa pagtakbo ko, nakahanap ako ng isang lamesa sa isang malaking booth ng laro at mabilis akong sumuot sa ilalim nito. Dinig na dinig ko ang malalalim na paghinga ko, pero pilit kong tinatago yon. Pinakiramdaman ko rin kung nasaan na ang mga humahabol sa akin. Pero ng mga sandaling yon, mystery, tumahimik. Wala na akong naririnig. Para bang bigla na lang silang naglaho.
Naghintay ako at makalipas ang ilang minuto, naglakas loob akong dahan-dahang gumapang palabas. Alam kong hindi ako pwedeng magtagal rito at kailangan ko talagang makatakas. Dapat makarating ako agad sa kotse ko sa labas. Maingat akong gumapang, pinapakiramdaman ang paligid. Pero habang gumagapang ako, may malamig at malagkit na likidong pumatak sa pisngi ko. Agad ko itong pinunasan. Ano ba to? Ang baho! Sigaw ng isip ko. Mystery, hindi ko maipaliwanag. Pero ang amoy nito ay para bang nabubulok na karne. Nang maramdaman kong may mas marami pang patak na dumadampi sa akin, dahan-dahan akong napatingala. At doon nga, Mystery, bumaligtad ang sikmura ko sa nakita ko. Maraming halimaw ang umahabol sa akin, ang nandoon sa taas sa bubong ng booth sa peryahan. Ang iba sa kanila ay nakadapa, gumagapang na rin na parang gagamba. Ang iba naman ay nakaupo, nakangisi na parang nag-aabang ng kilos ko. Ang mga dila nila ay naglalawit at may ilan pang lumalapit sa isa't isa para amuyin ang aking dugo. Ang kanilang mga mata kumikislap sa dilim, Mystery, tila gutom na sa laman ng tao o sa laman ko. Pakiramdam ko, lumulubog ang dibdib ko sa matinding takot. Hindi ko na alam kung ano yung gagawin ko. Ang dami nila at mukhang malalakas. Pero hindi pa rin ako nawalan ng pag-asa. Dali-dali akong tumakbo palabas ng peryahan. May mga sumubok na humarang sa akin, Mystery. Pero hindi ko alam, para bang may milagro na nakaiwas ako sa kanila. Nang makita ko ang palabas, ay lalo kong mas binilisan yung pagtakbo ko. Hanggang sa makarating na nga ako sa kotse ko at agad kong binuksan ang pinto. Nanginginig pa nga yung mga kamay ko sa pagmamadali. Gustong-gusto ko nang makaalis. Pero Mystery, nang mapatingin ako sa mga gulong ko, doon ako nawala ng pag-asa. Lahat ng gulong ay flat. Napaatras ako sa gulat at halos mapaluhod sa panlulumo. Tila nagdilim ang paningin ko sa matinding pagkadismaya. At doon, nakita ko siya, ang matanda. Naglalakad siya papalapit sa akin. Dahan-dahan, may kumpiyansa, may halimuyak ng kamatayan na bumabalot sa kanya. Kahit malayo pa lang siya, amoy na amoy ko na ang nakakasulasok na baho ng kanyang hininga. Hindi pa natatapos ang gabi, iha? Aalis ka na? Malumanay niyang sabi, kasabay ng nakakatakot na hagikhik. Halos hindi ako makahinga sa pinaghalong takot at galit. Anong klase kayong mga nilalang? At ano bang gusto niyo sa akin? Sigaw ko, kahit parang alam ko naman yung sagot. Ngumiti lamang ito, isang ngiting puno ng kasamaan. Wala na sa'yo kung ano kami, iha. Ang mahalaga ay nandito ka. At kami, mabubusog na naman. Lola, maawa ka. Patakasin mo ko. Huwag kang mag-alala. Hindi ko sasabihin tong lugar niyo. Hindi ko ipagkakalat kung anong klaseng mga nilalang kayo.
Iho, wala naman sa amin iyon. At huwag kang mag-alala. Hindi mo naman talaga mapagsasabi pa ito sa iba. Dahil hindi ka na makakalabas pa. At nung mga oras na yon, Misteri, kahit puno ako ng takot, isa lang ang nasa isip ko. Wala akong ibang pagpipilian kundi lumaban o mamatay. Agad tumalon ang matanda patungo sa akin. Pero sa isang iglap at sa isang milagrong hindi ko rin inaasahan, nagawa kong umiwas. Mabilis akong tumakbo palayo, kahit hindi ko pa rin alam kung saan ako patungo. Pumasok ako sa gilid ng perya, sa isang bahagi nitong madamo at napapaligiran ng malalaking puno. Mas lalo rin akong kinabahan. Hindi ko na nakikita kung may mga nilalang bang humahabol sa akin. Parang lumulubog ang sikmura ko sa kaba, pero nandito na ako. Hindi na ako pwedeng bumalik. Naisip ko ang mga lalaki at babae na nakasabay ko kahapon sa kainan. Baka mamaya naging biktima na sila ng mga nilalang na yan. At doon ko biglang naalala yung nakita ko kanina nung nasa Tubibo ako. Yung dalawang motor na nakaparada sa may likod ng perya. Wala nang pag-aalinlangan. Mabilis akong sumugod pabalik. Umaasang nandoon pa ang isa sa mga motor. Yun na lang ang tanging pag-asa ko. Nang makarating ako sa likuran, halos mapatalon ako sa tuwa. Eksakto, nakasaksak pa ang susi nito. Dali-dali kong pinaandar ang makina, pero bago ko pa man mailusot sa kalsada, biglang may sumabog na kahoy at bakal mula sa bakod ng peryahan. Isang anino ang mabilis na lumundag papunta sa harapan ko. Isang lalaking matangkad, payat, pero hindi pangkaraniwan ang itsura. Ang kanyang balat ay maputla at ang kanyang muka ay may mahahabang pilat na tila hindi na gumagaling. Ang kanyang bibig ay bahagyang nakanganga at mula rito, lumawit ang isang madilaw na dila na parang ahas. Hindi ko na hinintay pang makita kung ano ang kaya niyang gawin sa akin. Humawak ako ng mahigpit at sinimulang paandarin ang motor ng mabilis. Pero dahil sa sobrang pagmamadali, nadulas ang gulong sa damuhan at ako'y nawala ng balanse. Misteri, sumemplang ako. Napasubsob ako sa lupa at sumakit ang tuhod at braso ko sa biglang pagbagsak. Pero wala akong oras para masaktan. Isa-isa na ulit lumalabas sa sirang bakod ang mga nilalang na humahabol sa akin. Nanginginig man sa sakit, mabilis pa rin akong tumayo at pinuntahan ang motor. Inipit ang clutch at muling pinaandar to. Kasabay ng malalakas na yabag ng mga aswang na patakbo sa direksyon ko, humarurot ako palayo. Habang binabaybay ko ang madilim na kalsada, ramdam ko ang hapde ng mga sugat ko sa braso at binti. Pero hindi yun mahalaga ng oras na yun. Ang importante, makalayo ako sa malaimpyernong peryahan na yun. Pagkalipas ng ilang minuto, nakita ko ang isang gasolinahan sa di kalayuan. Huminto ako roon, hinihingal, nanginginig pa rin sa kaba. At sa sobrang swerte, may isang police mobile na nagpapakarga ng gasolina. Agad akong lumapit sa kanila, halos pasigaw na humihingi ng tulong. Sir! Sir! Tulungan niyo ako!
May mga humahabol sa akin. May mga halimaw sa peryahan. Nagtinginan ang dalawang pulis. Halatang nagdududa sa kwento ko. Ano bang sinasabi mo, iho? Halimaw? Oo, sir. Kailangan niyo akong samahan. Dapat natin silang puntahan ng perya bago sila makaalis. Dahil sa desperasyon ko, halos hilahin ko na nga sila pabalik sa kanilang mobil. Sa huli, umayag din silang samahan ako. Habang nasa biyahe kami pabalik, hindi ko mapigilang manginig. Mas lalo akong kinakabahan habang papalapit kami sa lokasyon. At isa pa, hindi ko sigurado kung sapat na ba yung dalawang pulis sa dami ng nilalang na nandun. Parang mali ata tong ginawa ko. Nang makarating kami sa lugar kung saan dapat naroon ang perya, wala na to, Misteri. Ang naiwan na lamang ay isang malawak na bakanteng lote na tatakpan ng damo. Walang bakas ng mga rides, ilaw o kahit anong palatandaan na may peryahan doon. Ilang oras lang ang nakalipas. Naiwan ang kotse ko, nakatigil sa gitna ng damuhan. Hindi ako makapaniwala. Paanong... Napalunok ako, pilit na hinahanap ang susunod na salita. Tiningnan ako ng isa sa mga pulis. Sigurado ka bang dito yon? Napailing ako. Ramdam ang bigat ng kaba sa dibdib ko. Oo, sir. Dito mismo nangyari yung lahat. Pero paano ko nga ba ipapaliwanag? Paano nangyari to? Paano biglang nawala ang buong peryahan at ang mga nilalang rito? Dahil wala namang ebidensya, tinulungan na lang ako ng mga pulis na hatakin ang kotse ko para dalhin ito sa isang malapit na pagawaan. Nang makapagpakita na ako ng mga papeles na nagpapatunay na akin ito, hindi na nila ako inusisa pa. Inabot na ako ng sikat ng araw sa pagawaan habang inaayos ang mga gulong ng sasakyan ko. Nang sa wakas ay makauwi ako, pagod na pagod ang isip at katawan ko. Habang ibinababa ko ang mga gamit ko, lumapit sa akin ang isang kapitbahay. Umuwi ka ba ng Maynila, iha? Hindi utang. Gumala-gala lang po ko sa tabi-tabi. Napailing naman siya at may bahaging duda sa kanyang tinig. Nako, mag-iingat ka sa mga pinupuntahan mo, lalo na sa highway, iho. Bakit naman po? Lumapit siya sa akin. Ibinaba ang boses niya na parang may ibubulong. Alam mo ba na may lahi ng aswang ang namiminsala riyan? Gustong-gusto nilang mga hindi taga rito kasi mas madali silang makabiktima. Bigla namang lumamig ang pakiramdam ko. Napalunok ako pero pinilit kong ngumiti. Ganun po ba? Salamat po sa paalala, Tang. Hayaan niyo po. Hindi ko kakalimutan yung sinabi niyo. Ngumiti siya bago bumalik sa kanilang bahay. Nanatili akong nakatayo sa harap ng gate namin. Iniisip na totoo nga ang lahat nangyari at hindi ito katang-isip. Misteri, dati akala ko yung mga ganitong kwento ay katang-isip lang. Mga alamat at panakot ng mga matatanda sa mga bata para hindi sila mangulit. Pero ngayong ako mismo ang nakaranas nito, napatunayan kong hindi lang talaga tayo ang nabubuhay sa mundong ito. Ang iba sa kanila, nagtatago sa anyong tao. Nakikisalumuha, nagninegosyo, nagtatrabaho,
at nakikipagkoneksyon. Lahat para sa isang motibo, ang makahanap ng biktima. Hindi ko naman po sinasabing lahat ng nilalang na tulad nila ay masasama. Pero sa pagkakataong yun, natapat ako sa may mga malagim na intensyon. Kaya simula noon, mas naging mapagmatsyag ako. Hindi na ako basta-basta nagtitiwala. Kasi napagtanto ko, maaaring ang akala mong ordinaryong tao o kaibigan ay isa palang halimaw sa dilim. Nagmamasid, naghihintay ng tamang sandali. Misteri, habang buhay kong dadalhin ang gabing yon sa aking isipan. Dahil doon, mas naging maingat ako. At sana ganoon din po kayo at yung mga nakikinig sa channel ninyo. Hanggang dito na lamang po ang aking kwento. At sana po nagdala ito ng takot at babala sa inyong lahat. Lagi po tayong mag-iingat sa ating mga pinupuntahan. Muli, maraming salamat po sa Misteryo sa Dilim TV.